Jinwoo sinilipan si Baby Cha at sasalakayin niya na ang isang A-rank dungeon kung saan hindi makapaniwala si Mr. Wu sa kanyang nakita habang magkakaroon naman ng bida ng isang panibagong shadow kung saan mas malakas pa ito kay Kiba at dito na din ipapakilala ang pinakamagaling na support na hunter sa buong mundo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 121 up to chapter 122 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Pinakita na ang dalawa ay nasa harapan ng isang gate at nasabi ni Jinho na ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng kalaki na gate at sa isip ni Jinwoo na kung ganito na raw mag-react si Jinho ay paano pa raw kapag nakita nito ang gate na nagpakita sa busan. Kung ano-anong klaseng tanong ang binibitawan ng mga reporter subalit hindi ito pinapansin ni Jinwoo at tanong niya kay Mr. Wu na akala niya daw ay pinoprotektahan nila ang kanyang impormasyon at sagot naman nito na hindi raw nila kayang pigilan na malaman ng publiko kung saan lalabas ang gate at kailangan din daw mag-ingat ni Jinwoo sa mga pinapost nito sa social media. Siguro daw ay mas mainam kung tatawag sila ng Howling Team, wika ni Jinho, pero sagot ni Jinwoo na wag daw itong mag-alala dahil ang kanyang mga shadow ang gagawa ng trabaho. Napa oh my god si Mr. Wu dahil ang lahat daw ng summon ni Jinwoo ay nasa B-rank ang rango or mas mataas pa at ang grupo daw nito ay mas nalagpasan ng qualification sa isang A-rank dungeon. Nagbuka raw tanga ang mga taong nagsasabing pagpapabor daw ang ginawa nila kay Jinwoo at dito ay nagubad ng jacket si Mr. Wu na kinagulat naman ng dalawa sapagkat inutusan daw siya ni chairman na magmasid upang malaman nila kung safe ba ang gagawing raid ni Jinwoo. Tanong naman ng bida na sigurado daw ba si Mr. Wu sa kanyang gagawin na siyang pinagtaka naman nito at sa ilang minutong nakalipas ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita sapagkat ang mga shadow ni Jinwoo ay madaling pinapatay ang isang A-rank magic beast na para bang sila ay naglalaro lamang sa kanilang ginagawa. Kahit na nga raw ba isang veteranong hunter na marami ng karanasan sa pakikipaglaban ay tiyak na mahihirapan na kalabanin ang mga magic beast na ito, subalit wala daw binatbat ang mga halimaw na to sa mga shadow ni Jinwoo dahil patuloy lamang gumagaling ang kanilang mga pinsala. Napansin niya kung paano lumaban si Igris dahil ang mga hunter lamang daw na may mataas na mana ang kayang gumamit ng lightning magic, subalit sa tuwing winawasibas daw ni Igris ang kanyang espada ay nagpapalabas ito ng kidlat. Umatake ng napakabilis si Igris at pinakita na lamang na siya ay nakalagpas na sa mga halimaw at sa sumunod na eksena ay nakidlatan na lamang ang lahat ng halimaw dahil sa kanyang pag-atake. Tiyak daw na mas malakas pa sa isang A-rank hunter si Igris at mananalo daw kaya siya dito kung kakalabanin niya ito ng 1v1 battle. Pinakita naman ng isang langgam kung saan kumakain ito kung kaya't siya ay sinipa ni Jinwoo dahil sinabi naman daw niya na wag kainin ng mga bangkay dahil sa malaki ang halaga nito. Wag daw magbagal-bagal ang mga shadow ni Jinwoo at mas gilasan pa daw nila ang pagmimina habang si Mr. Wu ay napapaisip na kaya daw gawin ni Jinwoo ng mag-isa ang ginagawa ng ibang guild at ngayon daw ay naiintindihan niya na kung bakit siya inutusan ng chairman na obserbahan ito. Ngayon ay kaharap na ni Jinwoo ang boss ng dungeon at ang lahat daw ng kanyang shadow na may ginagawa ay manatili habang ang iba naman daw ay pwede nang bumalik sa kanya. Tanong ni Mr. Wu kung bakit daw pinabalik niya ang kanyang shadow sapagkat sapat na raw ang lakas ng mga ito upang tapusin ang boss ng dungeon at sagot naman ng bida na kapag masyado raw siyang umasa sa kanyang shadow ay mangangalawang daw ang kanyang galaw. Kaya naman si Jinwoo ay nagsimula ng umatake sa boss ng dungeon at sa pagpunta niya sa itaas nito ay nagawa na ding hiwain ng katawan ng halimaw na sobrang kinagulat ni Mr. Wu dahil sa ilang segundo ay napatay na agad ang boss ng dungeon. Ngayon ay nasa level 101 na si Jinwoo at hindi ito makapaniwala na nag-level up na din ang lahat ng kanyang skill habang ang kanyang shadow exchange ay naging 2 hours na lamang ang cooldown nito. Natuwa si Jinwoo sa nangyari dahil magagawa niya ng pumunta kahit saan nang hindi nag-aalala sa kanyang ina at kapatid at sa isip ni Mr. Wu na ang kaliskis ng naga ay ginagawang armor pero madali lamang daw itong hiniwa ni Jinwoo gamit ang kanyang dagger. Napatingin muli si Mr. Wu kay Jinwoo dahil dito ay ginamit niya na ang kanyang magical word na arouse at dito ay unti-unti na itong tumatayo at nabubuhay ang ugat habang sa isip ni Jinwoo nakaparehas daw ito ng rank ni Kiba pero nasa level 13 daw agad ito nagsimula. Napansin niya na mas lumiit ang sukat nito dahil karaniwan
naman daw ay parehas lamang or mas malaki ang sukat ng mga shadow, pero kahit ganun pa man ay mas malakas ang nilalabas nitong magical energy na siyang kaparehas ng kay Kiba. Kung nagagawa daw nitong magpalaki gamit ang magic katulad ng kay Kiba, ay maaaring ito talaga ang original na sukat nito at malaki daw karagdagan ng bilang nito sa kanyang shadow army. Pinangalanan ni Jinwoo ito bilang Jima at nabibilib muli si Jinho dahil nagawa daw ni Jinwoo na gawin itong shadow beast, ngunit nagsisimula ng gumuho ang dungeon at kanyang sinabi na kailangan na raw nilang umalis. Ano raw kaya ang gagawin nila sa bangkay ng boss at sa sumunod na eksena ay nanlaki ang mga mata ng tao sapagkat hawak-hawak ni Kiba ang bangkay ng boss sa kanilang paglabas na ang ibig sabihin daw ay na-clear na ni Jinwoo ang isang A-rank dungeon. Kinukuhanan ng mga tao ng larawan si Kiba habang si Kiba ay ngumiti naman upang magpa-cute, samantalang si Mr. Wu ay namumutla sa kanilang paglabas at mukha raw interested ang mga tao sa kanilang unang raid, wika ni Jinwoo. Habang haggard pa si Mr. Wu ay nasabi niya na ang nangyari kay Chairman at wika ng Chairman na kahit daw marami nang nasaksihan si Mr. Wu na raid ay naiintindihan niya na kung bakit ito nagulat sa kanyang nakita base sa kanyang kwento. Ang kanyang nasaksihan daw ay hindi isang raid na may tuturing sapagkat masasabi niya na isa itong massacre kung kaya't pinagpahinga na ito ng Chairman at kanyang naisip na nagagawa daw ni Jinwoo ang lahat ng mag-isa at ang tawagin nito bilang isang one-man team ay isang pangmamaliit dahil mas mainam daw na tawagan ito bilang isang one-man guild. Napangiti ang Chairman dahil hindi raw siya nagkamali noong una niyang makita si Jinwoo sapagkat ngayon ay masasaksihan na ng mundo kung paano magbago ang listahan ng mga pinakamagagaling na hunter. Sumunod ay pinakita naman ng mga tao sa Japan kung saan nakatingin sila sa kalangitan sapagkat dito ay nagpakita ang sobrang laking gate sa kanilang itaas na hindi mo maikukumpara sa iba. Nag-uusap ang tatlong lalaki dahil tiyak daw na malaking sakuna ang nangyari sapagkat pinatawag daw ang lahat ng guildmaster mula sa major guild ng Japan. Pinakita sila Reiji pati ang mga natitirang S-rank hunter ng kanilang guild at pinag-uusapan sa kanilang paligid na 7 S-rank hunter ang nawala sa kanila kasama si Mr. Goto sapagkat ginawa daw nila ang naging masamang plano ni Mr. Matsumoto kung kahit deserve lamang daw nila ang nangyari sa kanila dahil timawa daw sila sa pagkalap ng mga S-rank hunter. Kung magsisikap pa raw sila lalo ay maaari na sila ay mapabilang sa major guild ng Japan kung kaya't ang 4 ay napatingin sa 3 lalaki habang ang 3 naman ay agad tumalikod sa eksena. Hindi raw sila matignan dati ng mga taong ito noong nabubuhay pa si Mr. Goto at narinig daw nilang magsasama na ang Phantom Guild at Snowy Mountain Guild kung kaya't ang ibig sabihin daw pala ay magiging 4 na ang S-rank hunter nila sa oras na sila ay magsama katulad ng bilang nila ngayon. Pero sagot ni Reiji na akala daw ng mga ito ay magiging best hunter na sila kapag ginawa nila ang bagay na yun dahil ano raw ang silbi na mag-merge ang guild kung ang power pa rin naman ng mga ito ay hindi kayang tumapat sa kanila. Nagagalit ang isang lalaki dahil bakit wala pa raw response ang Hunter Association sapagkat nagpakita raw ang isang S-rank gate sa Tokyo at wala pa raw ba silang naisip na plano para dito. Ano raw ang gagawin nila sa oras na magkaroon ng dungeon break? Sagot naman ni Matsumoto na hindi raw sapat ang lakas ng isang S-rank hunter pero kaya daw gawa ng paraan ito ng isang national level hunter. Wika ng isang guildmaster sa Prime Minister na napanood naman daw siguro nito ang nangyari sa Jeju Island at dapat raw ay alam na nito ang posibleng mangyari at wika ng isa na kailangan daw nilang pag-usapang mabuti ang magiging plano kung kahit bakit daw hindi nila i-hire si Thomas Andre. Sa palagay daw ba nito ay may sapat silang pera para i-hire si Thomas Andre at sa ngayon daw ay sinusubukan nilang maganap ng mga hunter na pwedeng tumulong sa kanila pero dahil sa pagdami ng gate ay ilan lamang ang pwedeng ipadalang hunter ng ibang bansa. Hindi raw siya sigurado kung may hunter ang willing na i-clear ng isang S-rank gate at wika ni Reiji na meron daw isang tao na willing tumulong as long na siya ay mababayaran at ito nga raw si Yuri Orlov, kilala sa tawag na barrier specialist. Sumunod ay pinakita naman si Jinwoo at hindi ito makapaniwala na siya ay nasa level 100 na at ngayon ay nakuha niya na ang susi sa Cartenon Temple at ang lahat daw ng kanyang skill ay nasa level 100 na din. Nasasabik na daw siya kung ano ang mangyayari sa oras na siya ay maging level 102 at napapaisip siya kung mabuti lamang ba ang kalagayan ni Jinho at mas mainam pa rin daw siguro kung kukuha sila ng ibang empleyado. Napatingin si Jinwoo sa kanyang gilid sapagkat naroon si Baby Cha, subalit bigla itong tumalikod pero si Jinwoo ay biglang nakalapit sa kanya at pagtatanong kung bakit daw ito tatakbo pagkatapos siyang makita. Hindi malaman ni Baby Cha ang kanyang gagawin dahil kung tatakbo lamang daw ito ay bakit pa siya nagsayang ng oras upang pumunta sa office ng bida at sagot ng bida na ang kanyang sasakyan ay nasa parking lot na ito. Maaari daw bang maglaan si Jinwoo ng oras para sa kanya at tumatakbo sa kanyang isip ang mga
katanungan na bakit daw ito nakipag-picture kay Soyun, bakit daw na ang isang A-rank ay tinanggap ni Jinwoo pero siya daw na isang S-rank ay hindi, at nagda-date na raw ba silang dalawa. Overthinker ka naman baby cha, sabik mabasa. Subalit bigla niyang sinabi na may mensahe daw si Minbyung tungkol sa kapangyarihan ni Jinwoo at ipagpatuloy daw nila ang kanilang usapan sa isang pribadong lugar. Dito ay pumasok sila sa office ng guild ni Jinwoo at sinabing nasa labas daw ngayon si Jinho, at naisip naman ni Baby Cha na ang ibig sabihin daw pala ay dalawa lamang sila ngayon ni Jinwoo. Sabihin daw ni Baby Cha kung paano nagawa ni Minbyung na mag-iwan ng mensahe, at sagot naman ito na nakarinig daw kasi siya ng isang boses na nagsasabing mag-ingat daw si Jinwoo sa sarili niyang kapangyarihan dahil may isang nilalang daw ang kumuha sa kanya mula sa walang hanggang kadiliman, pero ang nilalang daw na naging shadow ay hindi na siya na may tuturing. Taglay daw nito ang kanyang kamalayan at will, pero naramdaman niya raw na isa siyang alipin na tangi ang gusto lamang ay pagsilbihan si Jinwoo, pero ang totoo daw na rason kung bakit siya natatakot ay naramdaman niya na siya ay masaya na pagsilbihan ng ating bida. Sobrang lakas at sobrang nakakatakot daw ang kapangyarihan ni Jinwoo at kailangan niya daw itong malaman, at tandaan daw nito na ang totoong army ng bida, at dito na nagtapos ang mensahe. Sumunod ay nasa loob ng dungeon si Jinwoo at napapaisip pa rin sa sinabi ni Baby Cha, at kailangan niya daw na malaman kung saan galing talaga ang kanyang kapangyarihan. Naalala daw ni Jinho ang nakaraan kung saan raid nila ang isang C-rank dungeon sapagkat nagagawa naman daw kumilos ng mag-isa ang mga shadow ni Jinwoo, kung kaya't bakit daw hindi na lamang hayaan nito ang kanyang mga shadow na gawin ang kanilang trabaho habang siya naman ay gawin ang dapat niyang gawin. Sagot ni Jinwoo na hindi raw maaari sapagkat hindi niya masasabi kung ano ang pwedeng gawin ng kanyang mga shadow sa oras na siya ay hindi nakatingin, pero ang totoong dahilan ay hindi siya makakatanggap ng experience sa oras na siya ay nakalayo. Kumusta na raw ang kapatid ni Jinwoo, tanong ni Jinho, at sagot naman ito na kailangan daw magpahinga ng kanyang kapatid at binabantayan daw ito ng isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaan na shadow. Naalala ni Jinwoo na tignan ng kanyang kapatid at gamit ang mata ng kanyang shadow ay makikita niya rin ang nakikita nito, subalit bumungad sa kanya ang isang drama sa isang TV kung saan ito pala ang pinapanood ni Biro samantalang si Jin na ay natutulog sa mga oras na to. So ito raw pala ang dahilan kung bakit may kakaibang mga salita na binabanggit si Biro, at napatanong na gusto raw pala nito ang mga ganitong klaseng drama, at sinubukan na rin niyang tignan ang ginagawa nila Mr. Choi at Baek Yunho, pero nang tignan niya na si Baby Cha ay nakita niya itong naliligo, at dito na din natin nakita ang totoong kulay ni Jinwoo na siya rin pala isang manyakol na katulad mo. Sa isip ni Jinwoo na kailangan niya humingi ng tawad or ilibre si Baby Cha sa oras na sila ay magkitang muli, at tanong ni Jinho kung narinig daw ba nito ang tungkol sa balita na isang S-rank gate ang nagpakita sa Japan, at kapag hindi raw ito na-clear sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng isang dungeon break. Kinontak daw ba si Jinwoo ng Japan dahil napag-alaman niya na ang Japan ay naghahanap ng mga hunter na pwedeng tumulong sa kanila, at sagot naman nito na may tumawag din daw sa kanya pero pinag-iisipan pa ng bida kung tutulong siya sa raid. Malapit nang magbukas ang double dungeon kung saan iniimbitahan muli si Jinwoo, at anong klaseng impormasyon daw kaya ang kanyang malalaman dito, at ano raw kaya talaga ang tungkol sa system, at ngayong isang araw na lamang ang natitira ay malalaman niya na ang buong katotohanan. Sumunod ay pinakita naman si Yuri Orlov kung saan sinabi niya na kilala siya bilang pinakamagaling na support type hunter sa buong mundo, at masasabi niyang maganda raw na nilikas ng Blade Guild ang mga tao, subalit napansin niyang kulang daw sa manpower ang Japan dahil tanging 6 na S-rank hunter lamang ang pinadala para sa misyon na ito. Kailangan daw manatili ng isang S-rank hunter sa bawat guild upang linisin ng mga naglitawang A-rank gate sa kanilang bansa, at sagot muli ni Yuri na paano daw nila mapagtatanggol ang mga tao kung ganun ang kanilang magiging plano. 10 milyong dolyar daw kada isang araw ang kanyang magiging rate, at pipigilan niya raw ang S-rank gate na ito kahit gaano pa katagal as long na kaya siyang bayaran.